Di lang minsan, palagi tayong dinadaan sa apoy. Amen. Para kumikinang. Amen. Yan po ang goldsmith, no? Malalaman niya ang tunay na ginto pag nakita na ang mukha niya doon sa ginto. Ganon din kapatid, no? Ay makita na tayo ay tunay na Kristiyano, lumalago. Pag makita na ang Panginoon, kumikinang sa buhay natin. Amen. Alright, dito na po tayo. At medyo mabilis lang ang gawin ko. No? Sa Book of James, chapter 5. No? Santiago. Baka maghanap kayo ng Jaime. Santiago po ang Tagalog ng James. Baka magtanong kayo kung bakit. Hindi ko rin alam. Amen. Sa Book of James, chapter 5, hanggang 9 lang. Hanggang 9 lang. Yan. Yan. Nasunod na ulit na Wednesday yung 10. Amen. And praise the Lord pala. Last Saturday, no? Sa lamay ng kapatid ni Brother Ronald. And nakapag-preach pa din ang gospel doon. We had 72 souls ang kanyang loved ones tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Yan po ang blessing, ano? Bagamat nawala ang kapatid ni Brother Ronald, pero mayroon namang tumanggap sa Panginoon. Yan po ang blessing ng Diyos sa atin. Basahin natin ang salitan, ang James chapter 5, verse 1 to 9. Ako po yung verse 1. Ang sabi ng verse 1, go to now be rich men. Weep and howl for your miseries that shall come upon you. Your gold and silver is conquered, and the rust of them shall be witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped the treasure together for the last days. Ye have lived in pleasure on the earth, and been wanton. Ye have nourished your heart in a day of slaughter. Condemn and kill the just, and he doth not resist you. Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and the latter rain. Be also patient, establish your heart, for the coming of the Lord draw it nigh. Sabay-sabay natin basahin ang verse 9. Grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned. Behold, the judge standeth before the door. Amen. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, makapanginan sa lahat. Thank you, God. Salamat po, O Diyos, sa pagkabasa ng iyong mga salita. Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan ngayon. At Banal na Espiritu, patuloy mo kaming pangunahan, O Diyos, sa aming pag-aaral ng mga salita ninyo. At dalahin ko, ikaw po ang magpapala sa amin. At ikaw po ang mag-bless sa amin, O Diyos, sa salita naming pag-usapan ngayon ay ma-apply po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Habang hindi pa kayo babalik, Panginoon, ay patuloy kaming maglingkod sa inyo. Lord God, salamat po. And bigyan mo ng ka-wisdom ang iyong lingkod ngayong gabi. At maging blessing po ang salita ninyo na aming pakinggan. At padalahan mo kami ng revival ngayong gabi. Ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kung mayroon man sa amin na mayroong mga pasanin, may mga pagsubok, Lord God, dalahin ko, bigyan mo sila ng patience, O Lord, at magtiwala sa inyo, Panginoon. Lord God, patawad sa aming kasalanan, linisin mo ang puso, anumang bayad ng kasalanan at karumihan, at gawin mo kaming mas malinis na sisidlan upang makadaloy ang inyong mga salita ngayong gabi sa aming puso, Panginoon, at sa aming buhay. Kaya anuman ang makomplis namin ngayong gabi, balik po namin ang pasalamat at papuri. Ang lahat nito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, you may be seated. And ang title ng mensahe natin ngayon ay Working While Waiting. Amen. Working while waiting. No, dito po sa ating binasa, no? We are working while waiting for the coming of the Lord. Tayo ay magtrabaho habang inintay natin ang pagbalik ng Panginoon. Yan po ang subject ni
James na pag-usapan natin ngayon, na tayo may ginagawa habang nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoon. Working while waiting. Yun yung waiting, ayan po ang action word. Pag gawin nating noun yan, tayo ay isang waiter. Waiter. Amen. Ang waiter po ay mayroong ginagawa. Ang waiter po ay ina-hire yan para magtrabaho. Amen. Kaya tawag sa kanila, waiter. Nag-aantay sila. Nag-aabang sila ng mga gagawin. Yan. Lagi siyang nakaabang. Kaya working while waiting for the coming of the Lord Christ. Amen. Dito po sa chapter 5, mapansin natin, this is the last chapter of the book of James. The book of James. Alam mo si James po ay, ito po ay the writer himself. Si James is the half brother of Jesus Christ. Siya ay kapatid ni Kristo sa laman. Hindi ito si James na mangingisda, nakasama ni John, ni Andrew, ni Peter. Si James na ito ay kapatid ng Panginoon sa laman. Kaya dito po ay maraming mga bagay na pag-usapan dito sa chapter 5. But the key words, the key thought of this chapter is that the coming of the Lord Jesus Christ. Dapat ang Kristiyano ay mapagbantay at dapat ang Kristiyano ay nakahanda sa kanyang pagbabalik. Amen. Kasi ang kanyang pagbabalik ay hindi natin alam. Hindi natin alam kung kailan ang pagbalik. Maybe tomorrow, this Sunday, hindi natin alam ang pagbalik ng Panginoon. Walang nakaalam sa pagbalik ng Panginoon. Kaya lagi tayong nakahanda. Nakaabang. Sa pagbalik ng Panginoon. At ito ang pag-asa natin mga Kristiyano. At makita sa ating buhay. Na sa pagbabalik ng Panginoon, ay tayo ay naglilingkod sa Diyos. Kaya ang pag-asa natin ay hindi dito sa lupa. Sabi ni Pablo rin. Ano ang sabi niya? If in this life we have hope in Christ, we are most men miserable. Kung ang pag-asa natin dito sa lupa, sa kayamanan, sa pera, miserable ka, kawawa ka. Kasi hindi po dito ang pag-asa natin. Lahat dito sa mundo ay mga pangsamantala lang. Amen. Doon sa Panginoon ay eternal, everlasting. Walang katapusan. Lahat dito sa mundo may katapusan. Amen. Ang buhay natin may katapusan. Amen. Ang yaman natin may katapusan. Ang kasikatan natin may katapusan. Amen. Isang araw, lalaos din tayo. Kung sikat tayo. Amen. Ang malungkot, hindi pa tayo sumikat, laos na. Amen. Kaya lahat lumilipas. Maging yung kagandahan ninyo. Kagwapuhan ninyo, lilipas yan. Amen. Sa ngayon, ikaw ay maganda. Sariwa, mukhang mukhang ubas. Kalaunan, wala. Lukot-lukot na. Parang pasas. See, yan ang buhay dito sa lupa. Amen. Dito ang buhay sa lupa. Amen. Huwag ka mag-expect na yung mukha mo ng 20 years ago ay ganun pa rin. Amen. Kaya iba, kahit ikaw mismo, kahit ako, ayaw ko na rin yung mukha ko. Amen. Pagka tumingin ka sa salamin, ako ba to? Parang hindi na ako. Amen. Ay katabi mo yung kwadro na 20 years pa. Aba, kakaiba. Amen. Kaya kahit ano, kapatid, kukupas, lilipas. Kahit anong lagay mo dyan ng mga beauty products. Amen. Hindi obra yan.
Oh, kakapal lang ng kakapal. Gagastos ka lang ng gagastos. Amen. Kaya lahat ng bagay dito sa lupa, nawawala, lumilipas. Oh. Kaya ang hindi lang kukupas, yung ating paglilingkod sa Diyos. Kaya nga sabi niya, ang ating paglilingkod, your labor is not in vain in the Lord, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15:58. Ano? Your labor is not in vain in the Lord. Yung ating pagpapagal, paglilingkod sa Diyos, yan lang po ang hindi mawawala, hindi kukupas. Amen. Hanggang eternal. Kaya ang ating investment sa Diyos, eternal, hindi mawala. Amen. No. Makikita mo yan dito, ang inyong investment. Hanggang sa langit, makikita mo yan. Amen. Kaya makita natin, kapatid, no? Kaya ito ay palala ni James sa ating mga mananampalataya. Na we working while waiting. Maglingkod tayo sa Diyos habang inintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Amen? Kasi ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi natin inaasahan. Hindi natin inaasahan. Ang mga tao ay busy sa sanlibutan, sa kalayawan, sa kamunduhan, at babalik ang Panginoon. Kaya makita natin, kapatid, no? Paano tayo maglingkod sa Diyos, no? Working while waiting for the coming of the Lord Jesus Christ, no? Dito po sa verse 1 to 5, ano? Verse 1 to 5, makita natin. Go to now, ye rich men, weep and howl, for your miseries shall come upon you. Your riches are corrupted. Ang pinag-usapan dito ay mga kayamanan. Ang pinag-usapan dito ay mga taong mayaman. Go to now, ye rich men. Amen. Sa number 1, makita natin, no? Nang gustong mangyari ni James sa atin, na tayo ay makapaglingkod sa Diyos. Sa verse 1 hanggang 5. And this is the admonition of James, ano? Admonition of James, no, to the wicked rich men. Amen. Wicked rich men. Amen. His reproof, kung baga sa admonition, ito po ang kanyang warning, ang kanyang babala, no, sa mga Kristiyano. Hindi lang mga Kristiyano, kundi lahat ng tao. Amen. Kaya ito po ang kanyang admonition. Ito po ang kanyang pangaral sa atin ni James. No? Ang sabi niya rito, go to now, ye rich men. No? Ang sabi niya, ito ang babala ni James, no? Sa mga taong nagpapayaman. No? Sabi niya, magkinig kayong mga mayayaman. Isang araw ay tatangis kayo na mayroong kapigatian, misery, ang darating sa inyo. Amen. Yan po, ano? Kaya hindi lahat ay kasaganahan, no? Kaya ito ay babala ni James sa mga taong nagpapayaman, no? At ang maging mga Kristiyano. Oh, naabala sa pagpayaman. Amen. Pero hindi naglilingkod sa Diyos. Amen. Nagpapayaman, mayaman, pero hindi naglilingkod sa Diyos. Maraming mayaman ngayon, hindi naglilingkod sa Diyos. At nakakalungkot, maraming mayaman, hindi nakakilala sa Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ni Mark chapter 8 verse 36, for what shall a profit a man if he shall gain the whole world and lose your own soul? Amen. Ang kinin mo man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, kung ang iyong kaluluwa mapahamak, ligaw sa impyerno. Amen. Kaya ito po ay palala ni James, no? Na hindi po masama ang yumaman. Amen. Mas maganda nga mayaman kay. Amen. Maganda nga milyonaryo ka. Amen. Kaya, pero makita natin, kapatid, no? Ay mayaman ka nga, pero wala kang panahon sa Diyos. Mayaman ka nga, hindi ka naglilingkod sa Diyos. Oh, marami kang pera, pero hindi ka naglingkod sa Diyos. Wala kang panahon sa Diyos, wala kang panahon sa pananambahan, ay nakakalungkot. Amen. Wala ka sa prayer meeting. Amen. Ang dahilan mo ay may trabaho ka, oh, may business ka,
Busy ka lagi, kapatid, no? So wala kang panahon tungkol sa Panginoon. Ibig sabihin, ang priority mo ay kayamanan, hindi mo priority ang Diyos. Amen? Kaya walang panahon. Pangalawa lang ang Diyos. Amen? Kaya lagi tayong busy, wala tayong panahon maging sa pagbabasa ng Bible. Amen? Mas mahaba ang pagbabasa natin ng cellphone kaysa Biblia. Marami po ang nagpupuyat sa cellphone kaysa pagpupuyat ng pagbabasa ng Bible. Amen? Kasi wala pa tayong narinig, Pastor, sorry po, napuyat po ako kagabi sa kakabasa ng ilang chapter sa Bible. Oo. Karamihan ay madaling araw na ay yan pa. Kulay green pa ang ang cellphone, naka-online pa. Amen. Oo. Nagbabasa pa ng text. Amen. Kaya makita natin, kapatid, wala nang panahon sa panalangin, wala nang panahon sa pag-aakay ng kaluluwa. Amen. Kaya nga sabi ni James dyan sa verse, your gold, your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten. Your riches are corrupted. Amen. Kung priority natin ang kayamanan, sabi ni James, yung kayamanan na yan, isang araw, corrupted, mawawala. Amen. Yung damit, yung garments, ay isang araw ay kakainin niya ng tanga. Amen. Oo. Huwag lang natin medyo diinan. Tanga. Oo. Isa Tagalog, tanga eh. Tinignan ko eh. Sa Google, ano yung moth? Tanga. Ipis. Ipis. Para para mapalayo tayo sa Amen. Your gold and silver is conquered. Yung ginto, yung pilak, kakalawangin yan. Mawawala yan. Amen. Kaya wala, kapatid, no? Yung ipon, you have heaped treasure together for the last days. You have heaped treasure. Nagsisave ka, nag-iimbak ka ng salapi para sa, kinabukasan. Nag-iipon ka para sa kinabukasan. Kaya hindi masama ang pag-iipon. Tinuturo nga natin ang pag-iipon. Amen. No? Pero kapatid, ang turo ni James, kaya hindi masama ang pag-iipon para sa kinabukasan. Amen. Pero kung nag-iipon ka na wala kang Panginoon, amen? Wala kang Panginoon, mahirap. Kaya ito ang kanyang babala at paalala sa atin. His admonition to the wicked rich man. Yan ang nabaro natin. Admonition to the wicked rich man. No, ito ang kanyang pangaral, Pangaral sa atin, Sa mga wicked rich man, babala niya sa atin bilang mga Kristiyano, Na huwag tayong makalimot sa Diyos. Kaya nga sabi ko, hindi masama na ikaw ay pagyamanin ng Diyos. Dapat lang pagyamanin ka ng Diyos. Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Ang sabi ni David, mula ako'y bata, hindi ako nakakita. Ako'y tumanda na, hindi ako nakakita ng isang Kristiyano na matapat, na binabayaan ng Diyos, nagpapalimos ng tinapay. Amen. Dapat tayo ay pagyamanin ng Diyos. Amen. Kaya huwag nating sikapin na mag-member pa tayo ng purpose. Amen. Dapat iba ang purpose natin. Ang purpose natin ay mayroon kang Panginoon. Mayroon kang pananambahan. Mayroon kang panalangin. Mayroon kang pag-aakay ng kaluluwa. Yan ang purpose na kailangan natin, kapatid, para tayo pagpalain ng Diyos. Kapatid, pagpalain tayo ng Diyos. At kung ikaw naman ay pinagpala na ng Diyos, pinagyaman ng Diyos, huwag mo namang kalimutan ng Diyos. Pag ikaw may trabaho, huwag mong kalimutan ng Diyos. Amen. Huwag mong kalimutan ng Diyos. Lagi ko sa aming pamilya, sabi ko, pag kayo ay pumasok sa trabaho, ang una ninyong trabaho, ang first salary ninyo, ibigay ninyo sa Diyos. Amen. Para tatagal kayo sa trabaho. Amen. Pinapractice yan. Amen. Meron siyang kapatid, tinuruan ko rin.
na nagkita kami isang araw, oo, ay nagpo-first siya sa kanyang first salary. Amen. Sabi ko, sister, kamusta ka na? Oo. May trabaho pa rin ako, pastor. Amen. Hindi siya naubusan ng trabaho. Bakit? Inuuna niya ang Diyos. Amen. Here's first income. Binibigay niya sa Diyos. Amen. Kaya dapat, kapatid, huwag nating kalimutan ang Diyos. Oo. Kaya yan ang kanyang admonition sa atin, mga manampalataya, na huwag tayong makalimot. No? Pag ang Diyos magpapala sa atin, huwag mong kalimutan ang Diyos. Ang sabi niya sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. Anong sabi niya Deuteronomy 8:18? But thou shalt remember the Lord thy God, who gave us power to get wealth. Amen. Wag alalahanin natin ng Diyos na siya nagbigay ng trabaho, siya nagbigay ng talino, siya nagbigay ng lakas para ikaw ay makapagtrabaho, upang ikaw ay yumaman, sumagana sa iyong buhay. Sana hindi ka makalimot sa Diyos. Sana hindi maging hadlang ang iyong trabaho, ang iyong negosyo sa gawain ng Diyos. Amen. Kaya huwag mong kalimutan ang panambahan. Ay maraming mga Kristyano ay hindi nakakalimot na sa panambahan pag pinagpala ng Diyos. Amen. Ang nakakalungkot, hindi niya alam kung anong oras ng service. Amen. Anong araw ang prayer meeting. Yung ibang may mga member nga tayo na ay ilan tayong years na ngayon? 14 years na. Hindi pa nakadalo ng prayer meeting. Hindi niya alam kung may prayer meeting. Wala siyang idea na may prayer meeting. Amen. Kaya nga sabi ko, huwag ka kaya mag-invite ng prayer meeting. Mag-invite ka ng my birthday. Amen. Ating ka may birthday ngayong Wednesday. Amen. Ating kayo may birthday ngayon si Joka. Amen. Yung prayer meeting. Amen. So ito ang palala ni James sa atin. Nawa hindi adlang ang ating mga hanapbuhay. Hindi adlang ating pag-aaral. Hindi adlang ating mga negosyo. Sa gawain ng Diyos. Yan po ang kanyang admonition, ang paalala sa atin. No? Kaya nga sabi niya, his admonition to the wicked rich men. Worldly rich men. Mga W yan. Ano pa? 1 ton. Rich men. 1 ton. Amen. Hindi yan ang 1 ton na ina-order ninyo. Amen. Ang 1 ton, ibig sabihin, wala siyang pakialam sa gawain ng Diyos. Wala siyang pakialam sa mga kasalanan. Kung ano ang consequence sa kasalanan, wala siyang pakialam. Yan po ang 1 ton. Maraming Kristiyanong ganun. Amen. Sugod lang sugod kahit kasalanan. Kahit hindi niya alam ang resulta ng kasalanan. Amen. Ang consequence. Yan po ang 1 ton. Christian. Worldly Christian. Wicked Christian. Hindi po natutuwa ang Diyos diyan. Kaya ito ang warning ni James to the wicked rich man. No? Now, wag nating ipagpalit ang Diyos sa kayamanan. Wag nating ipagpalit ang Diyos sa pera. No? Wag natin gawin ang Diyos ang pera. Amen. At doon na tayo nagtitiwala sa pera. Yan ang nakalungkot. Amen. Kaya don't trust money. Money is only a piece of paper. Trust God. Amen. In God we trust. Nakalagay sa pera, nakalagay sa dollar, nakalagay dyan. In God we trust. Imagine mo, pati pera, tinuturuan tayo, na huwag kang magtiwala sa dolyar, sa green money. Magtiwala ka sa Diyos. Pera mismo ang nagsasabi na sa Diyos tayo magtiwala. No, wag doon sa pera. Doon tayo sa may-ari ng pera. Haggai 2:8, silver is mine, gold is mine, saith the Lord. Amen, kanya ang pera, kanya ang ginto. Doon tayo magtiwala. Amen. Oh, trust in the Lord with all thine heart and lean not thine own understanding. Huwag tayong magtiwala sa ating sarili, sa kalaman, diskarte. Amen. Kagalingan. Magtiwala tayo sa Diyos na siya ang pinakamagaling sa lahat. Amen. Oh.
Maganda yung statement ni Donald Trump ngayon. The greatest person of this world is no other than Jesus Christ. Amen. Biro mo yan, kapatid, no? Kaya panalo na. Amen. Kung ang Diyos, si Kristo, ang dakila sa buhay mo, dakila ang Diyos sa buhay natin. Wala nang pinakadakila. He is the supreme God. Siya ang supremong Diyos. Anong supreme? Control of everything. He is in control of everything. Maging ang hininga mo, hininga natin, control ng Diyos yan. Amen. Control ng Diyos, hawak ng Diyos. Amen. Every inhale, exhale mo, natin, ay kontrolado ng Diyos. Amen. Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Huwag sa mga anumang bagay dito sa lupang ito. Ang mga bagay dito sa lupa ay mga pangsamantala lang. Ang pera, pangsamantala lang. Ang kagandahan, pangsamantala lang. Ang trabaho, pangsamantala lang. Ang kaibigan, pangsamantala lang. Maging kaibigan. We have no permanent friend in this world. Amen. Kaibigan mo ngayon, bukas, kaaway mo na yan. Amen. Oo. Kaya gusto mong kaibigan, maging kaaway mo, mag-loan ka sa kanya. Mag-credit ka sa kanya. Amen. Kaya kapatid, no, huwag tayo magtiwala sa kayamanan, sa pera. Magtiwala tayo sa Diyos, which is eternal, omnipotent, omnipresent, omniscience God. No? The immutable God. Ano yan? Ang Diyos na hindi nagbabago kailanman. In Hebrews 13:8, He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Ang mga bagay sa mundong ito, nagbabago. Ang Diyos hindi nagbabago. Ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Doon tayo mag-stick sa mga bagay na eternal. Amen. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Matthew 24:35. Amen. Kaya doon tayo. Huwag tayong magtiwala. Maging si Solomon, mayaman si Solomon. The wealthiest man during his time is Solomon. Wala nang pinakmayaman maliban kay Solomon. Pero siya rin ang nagsabi sa Book of Proverbs. Proverbs 23 verse 5. Sabi niya, riches have wings like eagle and fly away. Basahin natin, no? Maganda yan. Huwag tayong magtiwala sa pera. Proverbs chapter 23. No, basahin natin muna. Napaganda yan. Hanggang ma-memorize natin. Proverbs 23, 5. Napaganda. Kaya huwag tayong magtiwala dyan, kapatid. Huwag natin bigyan ng mas maraming panahon. No? Kaysa Diyos, ang pera. Kasi ang pera ay pangsamantala lang. Baka hawak mo ngayon. Pag uwi mo, wala na. Amen. No? Katulad ka nakabasa ko na sa Facebook. Sumakay lang siya sa tricycle na pula. Amen. Nawala na ang kanyang pitaka. Amen. Kaya sabi niya rito, verse 4, labor not to be rich, cease from thine own wisdom. Huwag ka magtiwala sa iyong kaalaman. No. Kaya, wealth thou set thine eyes upon, thou is not. Huwag mong ituon ang iyong mga mata sa hindi dapat, sa pera. For riches certainly make themselves wings. Ang pera ay may pakpak. Sabi dyan eh. They fly away. Amen. Biro mo yan, ang pera may pakpak pala yan. Amen. No, bigla na lang nawawala. Amen. As eagle towards heaven. Yan po. Amen. Yan ang sabi ni Solomon. Kaya huwag tayong magtiwala sa pera. Amen. Kaya nga, nung pinapili si Solomon, Solomon, anong piliin mo? Wealth, long life, or wisdom? Wisdom. Kasi ang wisdom hindi nawawala. Ang pera nawawala. Amen. Pag may wisdom ka, kahit mawala ang pera, magkaroon ka ng pera. Ano sabi ng Panginoon dyan sa 1 King, no? Chapter 3, makita natin doon yun, no? Sabi ng Panginoon kay Solomon, Solomon,
Dahil hindi ka naman humingi ng riches, karunungan ng hiningi mo, bigyan na rin kita ng kayamanan. Amen? Package, amen? Pag may salita ng Diyos ka, package, amen? Pagkasaganahin ka ng Diyos, pagyamanin ka ng Diyos, amen? Kaya sa paglingkod natin sa Diyos, nawa hindi maging hadlang ang ating mga kayamanan, ang ating trabaho, ang ating negosyo, ating pag-aaral, ating mga karir, wag dapat maging hadlang. No. Sa gawain ng Diyos. Kaya wag nating ipagpalit ang Diyos sa wealth, sa worldliness, sa sanlibutan, sa wantonness, sa material na mga bagay. Wag nating ipagpalit ang Diyos. Amen? Kaya wag nating gawin ang Diyos. Wag nating gawing Diyos ang pera. Amen? Oh. Gamitin natin ang yaman sa paglilingkod sa Diyos. Oh. Wag nating pagpalit, no? Wag tayo maging katulad ni Judas sa Matthew 26 verse 15. Hindi natin babasahin 'yan, no? Anong ginawa ni Judas sa Panginoon? Ipinagpalit niya ang Panginoon sa pera. Imagine 30 pieces of silver lang. Amen. No? Ayon sa pag-aaral, $19 lang. Amen. 19 o sabihin natin $20. Mag-50, 1,000 lang. Amen. Biro mo 1,000, ipagpalit mo ang Diyos. Amen. Ipagpalit mo ang pananambahan sa Diyos. Amen. Ipalit mo sa Panginoon. Amen. Kaya hindi masama ang yumaman. Mas maganda, mayaman ka, naglilingkod ka pa sa Diyos. At gamitin mo pa ang iyong yaman sa paglilingkod sa Diyos. What a blessing. Kaya nga, kapatid, gamitin ka ng Diyos. Work. Work while we wait for the coming of the Lord Jesus Christ. Amen. Hindi maging hadlang ang mga bagay sa mundong ito para hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Amen. His admonition to the wicked, to the worldly, to the wantonness, rich man, to ibabala. No, nawag tayong magpayaman na walang Diyos. Amen. No. Isama natin ang Diyos. Palagi sa buhay natin. Sa trabaho, isama mo ang Diyos. Sa kayamanan mo, isama mo ang Diyos. Ano pa? Sa karir mo, isama mo ang Diyos. Sa pag-aaral, isama mo ang Diyos. Sa trabaho, isama mo ang Diyos. May trabaho ka, tapos wala ang Diyos. Amen. Maganda ang trabaho mo. Amen. Pero walang Diyos. Ay, naku, kalungkot. Amen. Mawawala yan, kapatid. Lahat yan, mawalang kabuluhan. Lalo na, Sunday na sa mahirap. Hindi ka diyan masaya, kapatid. Kaya pag naghanap ka ng trabaho, hanapin mo na ang Sunday para sa Diyos. Amen. Hindi ka asenso diyan, kapatid, pag wala ang Panginoon, no? Sa buhay natin. Nasabi ng John 15:5, for without me, ye can do nothing. Amen. So magta natin the admonition, number 2 in verse 7 and 10. Verse 7 and 10, balik tayo sa James. The exhortation. No. Kanina admonition, ano naman 'to ang exhortation? The encouragement of James sa atin. Yan. Verse 7. Yan, verse 7. Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, as one man waited for the precious fruit of the earth, and had long patience for it, until he received the early and latter rain. Ano makita natin dito, kapatid? No? The exhortation, no, of Christ's return. No? Ito ay paalala, encouragement, pangaral ni James sa atin tungkol sa pagbalik ng Panginoon. Amen? Na be patient. Huwag tayong magsawa sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Huwag tayong magsawa. Be patient. Yan, no? Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Amen?
magtiyaga pa tayo sa pananambahan, sa panalangin, sa soul winning, sa paglilingkod sa Diyos. Amen. No? Pagtiyagaan natin ang soul winning discipleship. No? Pagtiyagaan natin ang mga kaluluwa na madala natin sila sa Diyos. Amen. No? Patient. No? Ito ang kanyang exhortation about Christ's return. We need to be patient. Magtiis. Kahit mayroong pagsubok. Oo. Nawa, kahit may pagsubok, sige. Patuloy ka lang sa paglilingkod. Working while waiting. Dahil malapit na darating ang Panginoon. Amen? Kaya sabi rito, ang kanyang illustration is the husbandman. Amen? Tinan nyo, isang magsasaka, no? Ang kanyang illustration. Ang magsasaka ay nag-aantay, nagtsatsaga, no, sa pagtatanim. In verse 7. No? Waited for the precious fruit. Amen? Nag-aantay tayo, kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? No? Katulad tayo ng magsasaka na mayroong tiyaga, nagtatanim, nag-aasik. Amen? At nag-aantay ng ani. Amen? Hindi ibig sabihin, pagtanim mo, bukas, ani ka na. Amen? Alam po yan ng mga magsasaka. Amen? Na mahabang panahon ang pag-aantay. Kaya kailangan natin ng patience. Ganon din kapatid, habang tayo nag-aantay sa Diyos, magtiyaga pa tayo, magpatuloy pa tayo, magtiyaga tayo sa paglilingkod, sa pananambahan, sa panalangin, sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Magpatuloy ka lang, katulad ng isang magsasaka. Ang magsasaka, kapatid, hindi yan mag-araro, nag-antay pa yan ng ulan para mapalambot ang lupa. Bago siya magbungkal, mag-araro at magtanim, mag-asik. Pagkatapos niyan, patubigan niya pa yan, alagaan niya pa yan, diligan niya pa, i-cultivate niya pa. Kaya kapatid, habang nag-aantay siya ng bunga, tuloy-tuloy ang kanyang trabaho. Amen. Nandyan yan palagi sa bukirin. Kaya nandoon, kaya katulad tayo ng husbandman ng farmer. Na tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Oo. Talagang nakakapagod maglingkod sa Diyos. Oo. Sino bang hindi napapagod? Amen. Ba nung Sunday, kapatid, napagod ako. Oo. Hindi ko na kinayang tumayo hanggang hapon na. Amen. Yan, salamat sa Diyos. Yan ay biyaya lang ng Panginoon. Amen. Kaya kapatid, salamat po habang nagantay tayo, gumagawa tayo para sa gawain ng Panginoon. No? Kaya kapatid, maging busy tayo sa gawain ng Panginoon. Work while waiting for the Lord. Amen? Magtrabaho ka. Ano ang sabi ng Ecclesiastes 9 verse 10? Whosoever thy hand find it to do it with all thy might. Amen? Because there is no work nor wisdom in the grave. Amen? No? Whatsoever thy hand find that to do. Anong ibig sabihin ni Solomon? No? Kasi si Solomon ay pinagyaman ng Diyos dahil si Solomon ay masipag. Naghahanap lagi ng gawain ng trabaho. Naghahanap yan lagi. Kaya ganun din tayo kapatid. Maghanap tayo ng gawain. No? Kasi sabi ni Solomon, wala nang gawain sa libingan in the grave. Kaya habang tayo may lakas pa, habang tayo ay buhay pa, ang sabi niya sa Ecclesiastes 12, remember thy Creator in the days of the youth. Paglingkuran mo ang Diyos habang ikaw ay malakas, buhay pa, kapatid. So, huwag kang papayag na mamatay tayo na hindi man lang tayo naglingkod sa Diyos. Huwag kang papayag na darating ang Diyos, never mo palang na paglingkuran ang Diyos. Nakalungkot. Amen. Kaya kapatid, yung ating paglilingkod ay hindi sayang. Amen. What you sow, you reap. Ang sabi ng Galatians 6 verse 9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap. Let us not be weary.
Huwag tayong magsawa, huwag tayong magginawa sa paglingkod sa Diyos. Isang araw tayo ay aani ng pagpapala mula sa Diyos. God will reward our service. Amen? Kaya nga kapatid, no? Nawa, sa pagbalik ng Panginoon, madatnan naman tayo na may ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Ano sabi ng Matthew 24, verse? Malapit na tayo. Matthew 24, verse 46. Matthew 24, verse 46. Blessed is the servant whom his Lord when he cometh, so find doing. Amen? Nawa, sa pagbalik ng Panginoon, madatnan tayo na tayo ay gumagawa, naglilingkod sa Diyos. Aba, masarap madatnan ka ng Diyos na ikaw sa gawain ng Panginoon. Huwag kang papayag na ikaw ay sa panahon ng backsliding. Amen? In verse 46, verse 20. But pray ye that your flight be not in winter, neither on the Sabbath. Amen? Yung flight, yung pagdating ng Panginoon, no? Magra-rapture, no? Magpa-flight ka na, ay na matagpuan ka na ikaw ay sa panahon ng winter. Anong winter? Sa panahon ng ikaw ay ang iyong buhay Kristyano ay nanlalamig. Nanlalamig ka sa panambahan, nanlalamig ka sa pagbibigay, nanlalamig ka sa panalangin, kapatid, sa pagbabasa ng Bible. Huwag tayo matagpuan ng Diyos na tayo ay sa panahon ng taglamig, sa panahon ng backsliding state of our Christian life. Amen. Or in the Sabbath day. Bayan na nakalungkot, Sabbath day. Oo, yung araw mo ay Lunes, Sabado lagi ang araw mo. Amen. Sabat, ibig sabihin, wala tayong ginagawa sa gawain ng Diyos. Yan ang word na Sabat. Marami tayong ginagawa sa mundo, sa ating mga employee, sa ating kumpanya, pero wala tayong ginagawa sa Panginoon. We are in the Sabbath day. Nung Sabat, rest. Amen. Dapat matagpuan tayo ng Diyos na mayroon tayong ginagawa sa Panginoon. Amen? Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Amen? The exhortation about the coming of the Lord Jesus Christ. Amen? Alalan natin na malapit na ang pagbalik ng Panginoon. Kaya, keep busy serving the Lord. Do your best. No? For the Lord. Lahat po ng ating pagpapagal, pagsisikap sa mundong ito, lahat yan mawala. Only what done for Christ will last because it is eternal. Amen. Eternal. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya kapatid, maging handa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yan po ang exhortation ni James sa atin. Encouragement ni James sa atin na keep busy serving the Lord. Keep busy in soul winning. Keep busy in discipleship. Bring our loved ones. Samantalahin mo na, kapatid. God is waiting for your loved ones. Amen? God is not willing any should perish, but all should come to repentance. Amen? Siran mo na sa panahon ngayon. Amen? Huwag nating hintayin ang mga mahal natin sa buhay na naghihingalo na at saka pa natin isiran ng salita ng Diyos. Ngayon na ang araw ng kanilang kaligtasan. Ngayon na tayo dapat gamitin ng Diyos sa pag-akay ng kaluluwa. Amen? Hindi na bukas. Amen. Kaya sabi ni Solomon, Proverbs 27 verse 1, huwag mong ipagmalaki ang bukas kasi bukas hindi mo na alam. Kaya this is the admonition to the rich, the wicked rich men. No? Na huwag tayong magbisi sa kapirahan, sa kayamanan, kundi maging busy tayo. Ang priority natin ay ang Diyos. Huwag natin gawin Diyos ang kayamanan. Gamitin natin ang kayamanan sa paglilingkod sa Diyos. Amen. At ang kanyang exhortation, ang kanyang paalala sa atin, no, hamon sa atin, paglingkuran natin ang Diyos habang hindi pa tumutunog ang trumpeta. Paglingkuran natin ang Diyos. Kasi the Lord will come anytime. At masaya ka pag nadatnan ka ng Diyos
na gumagawa ka para sa gawain ng Diyos. Amen? At ang sabihin ng Panginoon sa atin, well done, good and faithful servant. Yan ang marinig natin, kapatid, sa bibig mismo ng Panginoon. His great commendation for us. Na well done, you do your best. Naging mabuti kang at matapat na lingkod ng Diyos. Amen? Yan po. Work while we are waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. Amen? Tayo po magpray. Dakilang Diyos sa masalangit, thank you God for your great message tonight, O God. Malapit na po ang inyong pagdating. Kaya salamat, O Diyos. Kaya ang priority namin, kayo, Panginoon. Kaya habang tinutulog ay panyaya, ano ang priority mo ngayong sa iyong buhay? Amen? Maraming Kristiyano, wala sa pananambahan, wala sa prayer meeting, wala sa paglingkod sa Diyos. They are so busy in riches, in wealth, in worldliness, in wantonness. Why not come in the altar, make God priority in your life, not riches. It is not wrong. You will become rich. You will become wealthy. It is not wrong. It is wrong if your priority is wealth rather than God. And you cannot serve the Lord because of your busyness, in worldliness, in wantonness, in wickedness of this world, because of your wealth. Nawa hindi maging hadlang ang kapirahan, ang kayamanan sa paglilingkod, sa pananambahan sa Diyos. Gamitin natin ang kasaganahan, ang kayamanan sa paglilingkod sa Diyos. Use your resources to serve God. Invest your resources to the work of God. Your investment is not in vain in the Lord. And that is the exhortation of James for us, that His return, His coming is very near, very soon. And be prepared. Get ready for the coming of the Lord Jesus Christ. Nawa, manatnan tayo ng Diyos sa Kanyang pagbabalik, that we are working while waiting, we are soul winning, we are worshiping God, we are busy in the work of God, na manatnan tayo sa Kanyang pagbabalik ng ating Panginoon. Why not come and make commitment to the Lord? Lord, nawa, sa inyong pagbabalik, ako ay busy sa gawain ninyo, Panginoon. Sige po, kunti na lang po ang panahon. Babalik na ang Diyos. Hinihintay ka na lang ng Diyos para ikaw kumilos, magamit ng Diyos, bago man lang siya dumating. Why not grab the opportunity to serve the Lord while we are waiting for His coming? Sige po, kausapin natin ang Diyos. Huwag kang uuwi na wala kang desisyon ngayong gabi na hindi mo paglingkuran ang Diyos, na siya ang nagligtas sa iyo, siya ang nagbigay ng buhay sa iyo, siya ang nagbigay ng trabaho sa iyo, siya nag-iingat sa iyo, siya ang lahat, kapatid. Ano naman ang sukli natin sa Kanyang biyaya at kabutihan sa atin? Why not come in the altar and make commitment to the Lord and serve Him faithfully until the trumpet will sound. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, mga panay sa lahat, thank you God for your great message tonight. Thank you po God for your exhortation, for your admonition for us to
to work while we are waiting for your coming. Thank you, God. Sa mga anak niyong lumapit, Lord God, they made decision to serve Thee, O God. Now, before you come to Panginoon. Salamat po, Diyos. And salamat sa anak ninyo narito. And thank you for your presence, Holy Spirit of God. At salamat po, Panginoon, sa mensahe. Thank you for the wisdom, understanding that was given upon the servant tonight. I bring back all the glory and honor to Thy name. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. What a great message tonight. Amen. We are waiting for the coming of the Lord Christ because the Lord will come anytime. Amen. Okay, I encourage everyone to give unto the Lord, to honor the Lord with our substance and our first fruit of all the increase. Amen. Tawagin po natin ating usher. Sige po. At we honor God through our giving, our offering to the Lord. Tawagin po natin ating usher. Let us give cheerfully to the Lord. If you want to commit for labor, commitment, nilagay nyo lang dyan sa others, o ibigay ninyo dyan kay Sister Giselle. Amen? Sa aming mga kasama sa online, you can send your offering in your convenient way na nandyan sa ating screen. Amen. Thank you for your commitment. Let's pray po sa ating offering. Dakilan namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa gabing ito na aming pong pananambahan. Maraming salamat Panginoon sa salita niyo na aming narinig. Ito po yung nagpapala sa bawat isa. At ito po Lord ay ma-apply namin sa aming buhay Panginoon. Maraming salamat din po Panginoon sa mensahero niyo pong ginamit. Pagpalaan niyo po Lord ng aming pagbibigay sa oras na ito. Tanging pangalan niyo lang po maitaas. At bigyan niyo lang po ang bawat isa ng kaya na magpagbigay Panginoon. Bigyan lang po kami cheerful and humble heart sa aming pagbibigay Panginoon. At kayo po Lord na magbabalik na masaganang pagpapala sa bawat isa na magbibigay Lord God. I-bless niyo po ang salapi na malilikom. Magkawin po ito sa kilalago po ninyong ministry. At sa ikabot Panginoon ng mga kaluluwa na handa po ang tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas. At patawad muli sa aming makasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless us to give. Amen. Praise the Lord. Tayo ay umawit at bago ang ating closing prayer. Tawagin natin ating isang leader. Tayo po'y tamayong lahat at tayo po'y umawit. Awitin po natin ang hymnal number 30. When the roll is called up yonder. Hymnal number 30 on our hymnal books.
Amen. On the first verse, hymnal number 30, all together sing. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the save of earth shall gather over on the other side, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On the second, on that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. All the chorus. When the roll is called up yonder, 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 I'll be on the last verse. Let us labor for the Master from the dawn to setting sun. Let us soak of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and our roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Amen. Remain standing. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Amen. Bago tayo mag-closing prayer, awitan mo nating birthday celebrant. Amen. Sige. Sige, sige. Ang may birthday ngayon ay si Joka at saka Sister Roseanne. No? And then, wala si Sister Roseanne, no? Sige. Nandyan na yung naghanap pa ng lighter, yung yung cake. Mga may lighter kayo dyan? Dyan. Hindi na yun. Baka may nagsisigarilyo mo dyan. Pera mo na. Tumigil na. Tumigil na si Brother Joseph. Ay, upo muna kayo. Upo muna kayo. Oo, sige. Ano yung mga natin? Baka mayroon kayong pang dyan, posporo. Sige, awitan natin ang pagsapit. Sino ba Ay, dito ka. Sige. Sige, sa pagsapit ng iyong karawan. Sige. Listen. Sa pagsapit ng iyong karawan, binabati ka namin may pagmamahal. At ang dalangin lalo pang pagpalain ng Diyos habang buhay. Sige, kumain ka pa. Happy birthday to you, Jesus with you, God bless you and gave you the whole year through. Sana, walang ay mamatong ba yan? Dali mo na rito. Sino mag-ihip ng isang yan? Sige, si Loy, sige.
Si Lois na rin magano ng ano ni mama niya. Oo, sige. Si Joka, kay JBL. Sige, blow the candle na. Ay, blow the candle muna tapos mag-pray. Hindi. 1, 2, 3. Yeah. Okay, pag-pray natin ang birthday celebrant tonight. Amen. Kita po ay manalangin. Dakilang Diyos sa masalangit. Thank you God sa araw na ito, sa karawan ni Joka. Salamat Panginoon. Pagpalaim si Joka, gamitin sa lalo sa paglingkod sa inyo Panginoon. At huwag siyang hinawa sa paglingkod sa Diyos. Di bagkos, maling niya kayo Panginoon. Paglingkuran kayo habang kayo ay hindi pa bumabalik. Kaya dalain ko Diyos, si Joka, gamitin po pa siya sa ministry. Bigyan siya ng kalakasan, kalusugan. Ilayo sa sakit karamdaman at pagpalain siya Panginoon spiritually at maging financially, materially at physically pagpalain mo rin siya Panginoon at ikabayam siya palagi at gamitin mo kanyang buhay sa paglingkod sa inyo Panginoon at dalain ko rin si Sister Rosan na hindi namin nakasama ngayon at tulungan mo siya Panginoon at bigyan mo ng malusog ng pangatawan at kalusugan at mabang buhay sa paglingkod sa inyo. Ang dalayan ko, Panginoon, ang anumang mapagsubok na kanilang naranasan, bigyan mo ng kalakasan at pagtibayin pa ang kanyang palampalataya ni Sister Rosan. Kaya dalayan ko rin, Panginoon, ikaw po magpapala sa kanyang Panginoon. Gabayan sa palagi, Panginoon, sa po ang kanyang family. At ganoon din si Ayumi. Pagpalain mo, Panginoon, at ikaw po magkabay sa baby na ito, Panginoon. Salamat po, nilalapit po si Joka. Bigyan mo ng mabang panahon pa ng maglingkod sa inyo. Si Rosan, Panginoon. At ikaw po magpapala sa kanila. Natin ko po, Panginoon, sila sa inyo sa trong biyaya. Ang lahat ko aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord, Amen. Okay, salamat po sa Diyos, Amen. Wow. Ano? Ano ang sunod? Nag-closing prayer na ko. Ay, ito. Ay, ito. Ito pala yun. Ito pala yung, ano to? Perfume for, for Ayumi. No? Para makatulong tayo kay Ayumi. Si Ayumi, si baby Ayumi ay subject for operation sa Philippine Heart Center. Si Ayumi. Si Baby Ayumi, hindi natin nakasama ngayon, ay kanina sa Philippine Heart Center sila nagpasikap. Kaya pag-pray po natin na gabayan sila sa pagsisikap. And pag-pray natin na malibre ang kanilang operasyon. Alam naman natin, million po ang gagasusin sa operasyon. Pag-pray natin na malibre sila. At para tayo makatulong kay Ayumi, ito po ang kung bibili, no? Ayun, buksan mo to. Di ba wala ba mangyari sa akin pag puro kayo sinyas dyan eh. Yan, to. Yan. 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 Daming gamit to. Pagka nagtrabaho ka, nag-apply ka ng trabaho, spray mo lang to. Tanggap ka agad. Sa mga nanliligaw, huwag mo na niyong gamitin to, mga nag-aaral. Kasi delikado ito. Baka mamoy nila. Pero pwede kayong bumili. Sa pangsarili nyo lang, huwag niyong gamitin sa mga ligaw-ligaw. Yan, ano pa? Ano pa ang gamit ito? Ha? Pag napawisan ka, hindi ka masyadong papawisan. Ayan. Ano pa? Amoy baby. Yan, amoy baby, oh. Maging baby ka. Yan. Yan. Kay senior, yung ipikasent nyo, isprayan nyo, may ibang amoy. Yan. Yan. Pwede ito sa lahat, no? Pang adult, pang senior, pang baby, pwede sa lahat. Amen.
Kaya sige, yan to, makatulong tayo. At kayo lang, dyan magtanong lang kayo ng presyo no, kung magkano. Ang isa. Sige. Para matulong tayo kay Bibi Ayumi. No? Kaya pag-pray po natin. No? Kaya pag-pray natin, kasi malaki ang kanyang butas sa puso. Kaya kailangan isara. No? Kaya operation. Kaya kailangan po nila ng financial needs. No? Kaya yun. Sino may kausapin dyan? Dyan lang sa likod, no? Kung gusto nyong kumuha at umorder. Yan. Pwede nito, sige. Ha? Kay Naomi, magano lang kayo. Pwede na rin sa mukha ito, pampakinis. Ayun. Pampakinis. Pwede ito sa mukha. Kikinis ang mukha mo. All in one. All in one. Sa mga paa na may problema. Yung inaayawan yung paa mo, pwede ito, spray mo. Amen. Ayun, kapatid. No? Sige, para makatulong tayo sa kay Bibi Ayumi. Sige, yan lang po. At mag-pray na po tayo no, sa ating closing prayer at pray natin mayroon bang ano dyan? Sige, may pangtawid gutom tayo para sa ating celebrant. Naganda siya. Sige. Pagdamutan lang natin ang kanyang inanda. Pag hindi kayo masadong mabusog, doon na lang kayo dadaan sa pagliko ninyo, may Chowking, may Jollibee, at didiretso nyo, may Kini Roger. Pasok kayo lahat yan. At sabihin mo ang pangalan ni Juka. Birthday niya ngayon. At sabay bayad para hindi ka magka-problema. Amen. Sige, magprita pa tayo. Dakilang Diyos, salamat muli sa gawain namin ngayong gabi. And bless also our fellowship, sa birthday fellowship ni Juka, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Maging sa mga pagkain ito, nahanda namin, Panginoon. At salamat din sa mga naganda at nagluto. Pagpalain mo, Panginoon, to, bless our fellowship, your name may glorified and magnified, O God, sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Sige po. Sige, maghintay-hintay lang kayo dyan para ano.